akala ko si ano yun, si Glenn, kamutot. Ano yan? Okay na. Kaya pala akala ko si ano yun, Yung sa tabi-tabi. Ang masasabi ko lang sa kanila, on behalf of you guys, we outgrew them. Already. Sa mga bashers natin dyan sa tabi-tabi. Ang masasabi ko lang sa kanila, on behalf of you guys, we outgrew them. Already. Hindi na tayo ganun, ganun mag-isip. Hindi na tayo ganun tumirada sa ibang tao. You know? Sayang oras eh. Sayang brain cells, di ba? Sayang ang brain cells kapag nagagamit siya sa mga bagay na walang kakwento-kwento. Bigyan na natin sa kanila yun, di ba? Oo, di ba? Kung masaya sila doon, okay, go. Hindi natin susupport, hahayaan lang natin. Di ba? Marami tayong gagawin eh. So, doon tayo mag-focus, doon sa goal na yun. And now that everyone's here, syempre parang yun yung gusto kong maramdaman ng lahat. Na there's no way to go but up. And everything we do, kasama natin si Lord. Yun ang importante. Welcome back, mga kaaldab. Well, yung mga basher nga po talaga, hindi naman po talaga mawawala yan. Kaya nga po pinag-uusapan o talagang ito yung isa sa mga topic kapag nagkakaroon po ng mga ganitong interview si Alden Richards, di po ba? Pero yung mga tanong, hindi pa po ba kayo nagtataka? For the record lang po. Hindi po ba kayo napapaisip na bakit kaya wala nagtatanong sa Aldab? Bakit kaya hindi tinatanong kung ano ni Alden Richards sa mga nangyayari? Wala na, di po ba? Kasi alam naman po natin na kapag kinausap po kayo ni Alden, pag sinabi niyang huwag natin pag-usapan niya, medyo sensitibo yan, di po ba? Tapos sasabihin niya na, okay yan, kumbaga, alam niyo naman kung sino yung karelasyon ko, pero hindi natin pwedeng sabihin, di po ba? Hindi natin pwedeng ipagkalat at ipagpepiestahan sa social media. Doon pa lang panalo na eh. Di po ba? Yung basher na sinasabi ni Alden, yan po yung mga, kumbaga, dinidikit po siya kay Catherine. O ba yung tinatawag siyang bakla, kumbaga kung ano-ano masasakit na salita, ginagamit ang Aldab para sa pansariling interes, ginagamit ang mga ganto ganyan, di po ba? Kaya nga po ito sinasabi ko at pinapaliwanag ko. Depende na lang po ito sa mga magre-react at magko-komento. Ako masaya na po ako sa mga nababasa natin, sa mga nakikita natin, napapanood natin. Alam niyo naman po mga kaaldab na may mga bagay-bagay nga po na kailangan lagi natin pinag-uusapan. Kasi kung hindi po, wala eh, ma-useless lang eh. Kaya nga po ako, kita nyo naman po kung gaano tayo ka-updated. Kita nyo naman po kung gaano tayo kaganap. Di po ba? At i-remind ko lang po doon po sa mga taong sumusuporta po sa mga sinasabi ko, mga nagsasabing tama ka Mr. Destiny, napanood ko yan, sa mga nagmamahal po sa channel natin, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. At doon po, remind ko lang po sa uka issue, sa paggupit kay Alden, di po ba halatang may uka? Halatang halata na, kumbaga, nakudkud siya kaya hindi na po mahabol ng nagugupit. Di po ba? Pero siyempre Alden Richards yan eh. Talagang bagay na bagay po sa kanya ang ganyang mga gupit, di po ba? Simula naman po sila ni Mengay, talagang paborito na ni Maine na ganyan lang kaigsi yung buhok niya. Di po ba? Tapos walang balbas. Dito pa lang malalaman nyo na parang may mali. Di po ba? Dito pa lang malalaman nyo na tama ka Mr. Destiny. Kumbaga kuha mo yung attention na gusto namin. Kuha mo yung mga gusto namin malaman. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Natutuwa naman po ako. At i-remind ko lang po, hindi ko po pinipilit yung iba na magkomento pabor sa akin. Wala pong pilitan na nangyayari. Lahat po yun desisyon nila. Lahat po ng mga komento, lahat po ng mga sinasabi nila, kumbaga sa sariling desisyon po nila yon. Sa mga nagsasabing totoo yung sinasabi ko, sila yung nakapanood. Hindi ko po yung binayaran. Wala po akong binabayaran dito sa mga comment na to.
Unang-una, hindi ko to kamag-anak, hindi ko to kapamilya, hindi ko to kapatid. Para lang klaro, at hindi po ako gumagawa ng troll. Yan po yung lagi kong pinagmamalaki na never po akong gumawa na mga ganyan. Real talk po mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula, bago natin ituloy itong update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Remind ko lang po dun po sa mga galit na galit sa channel natin, masyado daw po ako nagpapaasa. Okay lang po yun. Kasi kita nyo naman po yung mga komento. Kita nyo naman po yung mga sinasabi ng mga ilang netizen. Di po ba na totoo naman po yung mga sinasabi ni Mr. Destiny. Hindi naman yan siguro gagawa lang ng mga ganyan para sa kanyang content. Di po ba sinabi niya naman at lagi ko naman po pinapaliwanag, hindi viewers ang habol ko rito. Hindi po subscriber ang habol ko rito. Kasi sino nga po bang loko-lokong magsasubscribe pa po sa akin na 2023? Gayong kinasal na nga po si Congressman Arjo at si Mengay. Oh, di po ba? Di para naman silang siraulo na kumbaga kakampihan ako ng mga baguhan. Nasasabihin ng mga baguhan, tama yan, ipaglaban mo. Di po ba? Wala po magsasabi. Karamihan po ng account ng tinitignan ko ng babas po sa akin, bagong account lang. Hindi siya ganun katagal, hindi siya masabi nating kumbaga followers ng Aldab. Kasi kung titignan nyo yung mga profile nila, iba yung mga nilike nila, iba yung mga gusto nilang panoorin, iba yung laging dumadaan sa wall nila. At iba po yung laging sinishare nila. Kaya paano kung makakakuha ng mga bago? Common sense na lang po sa mga nagre-react, sa mga guilty, sa mga sinasabi ko. Di po ba? Halatang halata naman po. Kasi ako sabi ko nga po sa inyo, wala na pong saysay yung mga sasabihin ko kapag ka yung mga viewers ko since 2022, 2023. Di po ba? Kaya nga po ako sabi ko sa inyo dito lang sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Po ba? Kaya nga po ako nalulungkot sa mga nababasa ko, napapanood ko, napapakinggan natin. Kahit ano naman po kasi sabihin nila, kahit ano naman po yung ipaliwanag nila, wala eh. Di po ba? Andun yung point na eto, ganito, ganyan, ganon. Sinasabi ko lang po yung totoo, sinasabi ko lang po yung mga kaganapan. Di po ba? Gaya nga po ng pinapaliwanag ko, lalo na po sa channel natin, sa mga bumibisita at dumadaan. Relax lang po kayo. Maging kampante lang po kayo. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, fake news yan. Walang katotohanan yan. Pero yung mga mamis, mga matatagal na sa Aldab, kapag nagkomento, talagang sila na lang yung sabihan nyo. Sila na lang po yung, kumbaga, tanungin ninyo. Kasi magiging bias lang ako kapag ako lagi. Di po ba? Na kung binayaran nga po sila para mag-react ng ganon. Kaya nga po mas marami akong kakampi kapag ka naandito po sa channel ko. Mas marami akong tagapagtanggol kapag ka nasa Facebook o nasa YouTube channel ako at nasa Facebook page ako. Pero pag sa iba na, yung tipong pinag-uusapan na ng ibang website, ng ibang Armin, Alden Fanatics, nagiging ano lang ako doon. Talagang binubugbog ako. Bugbog ng hindi magagandang salita. Bugbog na pang-iinsulto, pang-aasar, na bakit kaya marami pang nanonood yan? Bakit pa kaya maraming nakikinig dyan? Wala namang kwenta yung sinasabi niya, ng pangit pang ng boses niyan. Kumbaga, akala mo, kumbaga, boses pala ka, etc. etc. Pero bakit sinusuportahan pa yan? Halatang halata naman na gumagawa lang ng content na hindi naman totoo. Di po ba? Karamihan ganun po talaga yung mababasa ninyo, mapapanood ninyo, mapapakinggan po ninyo. Pero hindi ko na po yung pinapansin kasi alam ko, pagdating sa bagay-bagay na suporta, hindi po nyo ako iiwan. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo.
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.